Magandang araw sa inyo lahat, lalo na sa ating mga kamamshi. Ito na naman ang inyong si Ate Lynn ng Garden ni Nanay Lori. Ipapakita ko po sa inyo sa videong ito kung paano tayo mag-propagate ng ating sahod yamang si Philodendron Silum. Ito ang aking si Brazilian Silum. Pero hindi siya ang ating ipropropagate ngayong araw na to, kundi ang ating common na silum. Ayan. Giant silum siya kasi 2 years na ata ito. Ayan po. Okay, so let's go! So as you can see guys, talagang malaki na siya. Ayan, lalaki na ng ugat niya. Kasi ilang taon na rin ito. So guys, i-ready natin yung ating pot kung saan natin itatanim yung itong plant. Yun dun sa pagtatanggalan natin ng ugat niya na ipopropagate natin guys. Ayan, medyo nahihirapan ako kasi talagang malaki siya. Pero hindi naman siya ganun kabigat. Medyo malaki lang kasi siya. Okay, so tatanggalan na natin siya ng yung sa plastic bag. Then, bawasan natin ng mga ugat. Kasi masyadong mahahaba na yung kanyang ugat. So, to do that guys, kailangan nating bawasan o kaya tanggalin yung kanyang mga lupa. Yan, bawasan natin. At tanggalin. As in, talagang tatanggalin lahat natin yung mga lupa niya. Para makita natin yung mga ugat at makikita natin kung saan natin siya puputulan or ikakat. Ayan guys, nakikita nyo, wala na. As in, wala na yung mga lupa niya. Nakikita na natin ang kanyang mga ugat. Gulong-gulo, as in kasing gulo ng aking buhay. Charot. Then, ilagay natin sa pot yung lupa na tinanggal natin dun sa ating silum. Ayan. Pero wag munang punuin. Yan, maganda yung mixture nito. Decayed na ipa, vermicast, tsaka garden soil. Buhaghag na lupa ang kailangan ng ating silum o ng ating mga philodendron. Now, i-ready na natin ang silum para ikakat. Puputulan na natin siya ng kanyang kaligayahan. Charot, ayan. Dito sa banda dito, guys. Dito natin siya ikakat. Okay? Huwag masyadong mataas. Kailangan ding magtira tayo ng ugat sa ating itatanim. Alright. So, ayan. Gagamit tayo ng itak kasi medyo malaki ang kanyang ugat. So, yan guys, ikakat ko na. Then yan, feeling ko naman, ang lakas-lakas ko na kaya ng aking mga kamay. Yan, sige, feeling ko, super, Ate Lynn. Pero talagang hindi ko kaya. Yan, kahit na anong gawin ko. Hindi kaya ng ating itak o ako ang hindi nakakayang ikat. Ayan, gagamit tayo ng mas malaki. Ayan, feeling ko ulit. Talagang feeling ko malakas ako. Ayan, so pukpok dito na lang. Ayan, to the rescue ang ating pukpok. Pukpok dito, pukpok doon. Ayan, sige. Kaya mo yan? Kaya ko to guys, kaya ko to.
Ayan, sa wakas guys, naputol ko rin siya. Okay. So, ayan. May natira pa ring mga ugat dun sa main na plant natin at dun sa pinaka-root niya. Now, gagawin natin guys is, yan, babawasan natin yung mga mahahabang ugat. Don't worry po kasi na-try ko na to. Ganito ako nagpo-propagate ng aking mga silum. Binabawasan ko yung ugat niya para magkasya siya at kaya hindi magulo sa bagong pot niya. Yan na yan, iayos lang natin. Ayusin natin yung mga dahon. And, ibalik na yung mga, o ilagay na yung mga lupa. Yan, dagdagan na natin ng lupa para hindi na siya matutumba. So, ang gagawin ko, pagka natanim ko na yan, lalagyan ko siya ng ribbon para hindi parang buhaghag yung mga dakon. O yung mga, para hindi magkahiwa-hiwalay yung mga stems niya. Lagyan natin siya ng ribbon para maganda siyang tingnan. Yan. Alam niyo, mga mamshi, ang ating mga halaman ay lalong gumaganda kapag inaalagaan nating mabuti. Kapag pinapaganda natin, dinidiligan, lalo silang nagbo-bloom. Parang tayo lang, diba? Ayan, ang ganda na ng ating silum in a white pot. Then after potting po, kailangan natin siyang diligan para kumapit na yung mga ugat o yung plant mismo sa lupa. So, ayan guys, tapos na nating naipat. So, let's take a pause muna. Pause muna tayo sa ating new potted silum. Hello everyone! So, ayan mga mamshi, tapos na tayo sa pagpapat ng ating plant, ng ating silum. At ngayon, ilalagay na natin siya, of course, sa shaded area para hindi siya mamatay o malanta kaagad. Ayan, habang nagsusurvive siya, kailangan niya sa malamig na area.
Now mga mamshi, balikan naman natin ang ating pinagputulan na ugat. Ayan siya. So, ang gagawin natin guys ay bawasan natin yung mga gulong-gulong mga ugat. Para naman gumanda siya konti. Ayan. Hindi, para maging okay siya pag tinanim natin. So guys, andito na ako sa ating propagation area. Kaya actually nagpagawa ako ng isang plant box. Dito ako nagpo-propagate. So ang gagawin natin guys ay hukay tayo. Hukay tayo mga guys. Ayan. Actually guys, nagpropagate na ako dati ng ganito. Ilang beses na. Tsaka yung pinutol ko na main plant niya, nabenta ko na rin. Ayan, so yung pinalaki ko, eto na naman siya. Gagawin ko na naman, ipopropagate para yung naputol ko na main plant, pwede ko na naman siyang ibenta. Kumikitang kabuhayan. So, after kong naitanim guys, kuha na ako ng plastic para i-cover yung pinagkatan, para hindi mabulok dun sa may pinagkatan niya mismo. At hindi na nakikita, yung shadow ko naman nakikita. Okay, so ayan. Parang tinatabunan ko talaga yung plastic ng mga dahon-dahon para parang nakasil siya. Ganito po ang magiging itsura niya. Thank you for watching guys. Please don't forget to like, share, and subscribe. Mga mamshi, kahit nasa bahay tayo, maging madiskarte. Thank you so much and God bless.